Balik na sila. Mayor Vico, Boss Vic, and Malconi. Kanina pa yan eh. Sa side nila, si Mayor Vico, si Mayor Muli, for last term. Ako ni Mayor Vico, your thoughts on his third time, lalo na ngayon medyo, sa tingin nyo ba mas tough yung kalaban compared to the two previous? Hindi, yung mga style na bulok, hindi na ubra dito sa Pasig yun. Alam na ng mga Pasigenyo kung ano tama, kung ano mali. Nakita naman natin ang pagbabago sa takbo ng gobyerno rito. Eh, mga old style na politika, mga effect na rito, mga effect dito sa Pasig. Matalino ang mga Pasigenyo. Matalino na ang ating mga botante ngayon. Sir, advice nyo kayo Keep up the good work. Doing a good job. I'm proud of him. Thank you. Your son is facing a billionaire this time around. Mas kabado ba kayo this time compared to when you first ran or the second time you ran? I live everything up to the Lord all the time. So now I have peace in my heart. My son has peace. We know what we're doing. He knows what he's doing. So nothing to worry about. God is in control. I love you, Mayor! We acquired a copy of their, I love you too, pero quiet muna tayo. We acquired a copy just this July of their GIS with the Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy lang po ito, but we have a certified true copy. Makikita niyo po, ang presidente nila, ang pangalan, Miguel Hintura. Ang residential address ng Miguel Hintura ay yung St. Gerard Building din po. Residential address po, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Hintura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribed shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po kinukwento ito? Ito po yung picture niya, hawak-hawak na cheque galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng GIS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. Sir, Devil's Advocate, isn't this moot and academic already given that St. Timothy withdrew already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang kung kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakakilala yan. They have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote, hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Again, inuulit ko, nauna yung mga investigasyon kaysa sa pagpasok nila sa politika. Sabi nila, sir, politika lang daw simula pa ng 2019 tumulong sila kay Eusebio. Akala ko ba wala sila sa politika noon? Wala naman tayong motivation. Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas, there's so many investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, yung paggamit ng dummy, anomalies in different contracts, meron pa silang tulay na gumuho. Hindi naman sa Pasig yan eh. So, kung sabihin, ako yung namumulitika o pinupolitika ko sila, hindi lang naman sa Pasig yung problema nila eh. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika,
Hindi pwede na porket sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porket sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. The investigations have to continue.